Welcome to Portfolio Design Series. Hi everyone, it's me Prel, and for today's video is gagawa na naman tayo ng another commissioned output, which is yung pink portfolio. So let's start first with the folder. So long yung pinili kong folder kasi yung nagpagawa is na-request niya na A4 size yung ating folder, but then wala namang A4, so ika-cut natin siya into the size of A4. And ito na yung kinalabasan. So, proceed naman tayo sa mga kailangan nating i-design. So, we have here paper background designs and yung grid paper natin. Since brown yung kanyang cover, gagamitin natin yan. And also, kailangan natin ng glue para pandikit dun sa mga designs natin. So, starting with the grid paper, ika-crumpled lang natin yung dalawang yan kasi i-add natin yan sa design natin later. Now, maglalagay tayo ng maraming glue sa ating folder, which is yan yung pinaka-front page natin. And ikakat na natin yung mga white border dun sa ating background design. So, nangyayari talaga to kapag hindi borderless yung printer natin. Now, ika-crumpled natin siya ulit para mas maganda yung texture ng ating background later. And ika-crumpled lang natin yan siya hanggang sa masatisfy kayo kung gaano siya ka-crumpled. So, since nalagyan na natin yan ng glue, ididikit lang natin siya and dapat i-arrange natin kung gaano siya ka-crumpled. Tapos, next naman yan is yung crumpled na grid paper naman ilalagay natin sa baba and sa taas. And by the way guys, avoid using napakaraming glue para hindi masyadong basa yung mga paper natin. And this is how it looks like. Since maganda na yung texture ng ating background, lalagyan na natin yan ng another layer of designs, which is yung paper background design natin na vintage pink. So, ang dami nagtatanong kung saan ko nakukuha yung mga background designs ko. And don't worry guys, kasi mag-a-add ako ng separate video for that. So, let's go back to the video. Pinatungan ko muna yung una kong dinikit na design para mas madali siyang madikit. And dito naman sa side na to. Yan. We also have here yung mga calligraphies natin, and meron din akong tutorial dito, and mag-a-add lang din ako ng separate video tutorial for this one. So, lalagyan na natin siya ng glue and ididikit. Depende guys sa perspective nyo. Pero sa akin, ayoko ng straight lang siya, kaya medyo slanting siya ng kaunti. And since basa pa naman siya, lalagyan din natin yan ng mabibigat na things para mas madali siyang dumikit. And this is the initial result, and madami pa tayong i-add. And kinut ko lang yung excess ng mga paper designs. Now, using a strip of paper, lalagyan lang natin yan ng color pink kasi nga wala na akong mga construction or colored paper, kaya ganyan na lang. And pinunit ko lang siya ng slight. Now, let's add black marker dun sa ating pink. And sa edges lang din siya. So, kakapalan natin yan kasi lalagyan natin yan ng white pen. And patuyuin ng very slight. Now, this time, maglalagay na tayo ng broken lines using white pen. So, yan yung pagpapaganda natin sa mga projects. And meron din akong ginawa mga rectangle shapes or square shapes para pampalayer ng ating designs. And i-arrange lang natin yan dito sa baba and dun na din sa upper part. After naman yan is ikakat natin yung excess. And mag-a-add pa tayo ng another details or any details. And this is the result. And 3, 2, 1. So that's all for today, and see you on our next video.